Sa isang tahimik na baryo sa Ganghwa Island, dalawang kababaihan ang bigla na lamang naglaho. Magkahiwalay na taon silang naglaho, ngunit parehong misteryo ang kanilang pagkawala. Ngunit ang hindi alam ng lahat, may ugnayan pala ang mga kasong ito na mabubunyag ng isang nakakakilabot na katotohanan tungkol sa dugo, pera at pagtataksil. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong uploads. Ngayong araw, tatalakayin natin ang isang kaso na naganap sa Ganghwa Island na matatagpuan sa kanlurang bahagi ng South Korea. Bagamat wala pang 30 milya ang layo mula sa Seoul, nananatiling mabagal ang pag-unlad ng isla dahil sa matarik na lupain at limitadong transportasyon. Marami pa ring residente ang nabubuhay sa tradisyonal na paraan, pangingisda, pagtatanim ng palay at pag-aalaga ng ginseng. Puno ng sinaunang kaugalian ang lupaing ito. Ngunit sa likod ng payak at tahimik nitong itsura ay may malalim na takot sa mga paniniwala na matagal nang nakaugat sa kultura. At ang bida ng kwentong ito, si Mrs. Yoon Buk Hee ay naging isa sa mga biktima ng ganitong paniniwala. Bago pa man dumating ang trahedya, tila perpekto ang buhay ni Buk Hee. Masaya ang kanyang pamilya, matagumpay ang kanyang asawa, at napakaganda ng samahan nila ng kanyang biyanan na si Ginang Kim. Ang kanyang asawa naman ay isang magsasaka ng ginseng at may negosyo sa Hwaseong area ng Gyeonggi Province. Bagamat hindi isa sa pinakamalalaking negosyante, kilala at iginagalang ang kanilang pamilya sa maliit na pamayanan ng Ganghwa Island. Ngunit ang kapalaran ay hindi laging naaayon sa kagustuhan ng tao. Noong unang araw ng Abril taong 2008, nasawi si Mr. Kim sa isang aksidente sa sasakyan. Biglang gumuho ang tahimik na buhay ni Buk Hee. At dahil sa matinding pagdadalamhati sa pagkawala ng anak sa kanyang katandaan, nagkasakit ng malubha ang kanyang biyanan. Maging ang kanilang anak na dalagita na nasa high school ay nalugmok sa matinding lungkot dulot ng pagkamatay ng kanyang ama. Sa edad na 47, napilitan si Bukhi na akuin ang lahat ng responsibilidad para sa kanilang pamilya. Sa kabila ng bigat ng kanyang pinagdadaanan, inaasahan sanang makakatanggap siya ng pagkalinga o kahit kaunting simpatsya. Ang haligi ng tahanan ay wala na at naiwan pa sa kanya ang matatanda at masiselang miyembro ng pamilya. Ang kanyang anak na lalaki naman ay nagsisilbi sa militar. Kahit hindi mo sila kilala o wala kang kinalaman, bilang tagalabas, hindi ba't natural na makakaramdam ka ng awa sa kanilang pamilya? Ngunit kabaligtaran ang nangyari. Sa halip na simpatsya, kumalat pa ang tsismis. Sinasabi ng ilan na si Buk Hiraw ay masyadong naaakit sa mga ritual at paniniwala na konektado sa espiritualidad na sa lokal na pananaw ay maaaring magdulot ng kapahamakan. May mga nagsabi pa na maaaring isinagawa ni Bukhi ang mga ito na naging dahilan ng pagkamatay ng kanyang asawa. Mas lalong uminit ang usap-usapan ng kumalat ang balitang nakatanggap siya ng malaking insurance payout na aabot ng 270 million won, katumbas ng humigit kumulang 11.34 million pesos. Dagdag pa rito ang mga pamana, kaya tinatayang umaabot sa 5 billion won o 210 million pesos ang kanyang kabuuang ari-arian. Dahil dito, imbis na kaawaan, mas nanaig pa ang inggit ng mga tao. Pero sa kabila ng lahat, nanatiling tahimik at matatag si Bukhi. Nagsawa rin sa tsismis ang mga tao at unti-unting lumamig ang usapin tungkol sa kanya. Ngunit makalipas lamang ang mahigit 2 buwan mula nang masawi ang kanyang asawa, muling naging sentro ng usapan si Bukhi. Ano na naman ba ang nangyari? Noong ika-7 ng Hulyo taong 2008, hindi pumasok sa eskwela si Kim Son-yong, ang anak ni Bukhi na nasa high school. Nang subukang tawagan ng guro si Bukhi upang alamin ang sitwasyon, hindi ito sumasagot. Sa madaling salita, parehong tila nawala ang mag-ina. Maaaring itanong ng ilan, bakit hindi agad ipinaalam sa pulis? Bakit tsismis agad ang kumalat? Simple lang ang sagot. Kung totoo ngang nagmamayari ng limpak-limpak na salapi si Bukhi matapos mamatay ang kanyang asawa, bakit pa siya mananatili sa maliit na isla? Hindi ba mas makakabuti kung lilisan siya at mamumuhay ng mas maginhawa sa ibang lugar? Kaya nang kumalat ang balitang nawawala ang mag-ina, ang agad na reaksyon ng mga taga-isla ay, sabi ko na nga para sa kanila, tuluyan ng isinantabi ni Buki ang kanyang huwad na kabaitan, iniwan ang kanyang matandang biyanan at tumakas na kasama ang kanyang anak at kayamanan. Ngunit hindi naniniwala sa mga tsismis ang kanyang biyanan. Kilala niya ang pagkatao ni Bukhi. Kahit sobra siyang nag-aalala,
Pinakalma niya pa rin ang kanyang sarili sa pag-asang baka bigla lang nagpunta si Bukhi sa Seoul para sa negosyong lakad. At baka naisama rin ang apo na tinawag para sa volunteer work. Baka ilang araw lang ay babalik din sila. Lumipas ang 2 linggo, ngunit wala pa ring balita tungkol sa dalawa. Doon na tuluyang nangamba ang matanda na si Ginang Kim. Hindi dahil sa takot na baka tumakas ang manugang, kundi dahil sa isang nakakatakot na chismis na muling kumakalat sa isla. Sa panahon ng pagkawala ni Bukhi, napansin ng mga tao na tila tuwing ikalawang taon, may kababaihang bigla na lamang nawawala. Noong 2006, isang 19 anyos na babae ang bigla na lang nawala matapos umalis sa isang coffee shop sa Gyeonggi at hindi na muling nakita. Nang marinig ito, lalo pang lumalim ang pag-aalala ni Ginang Kim para sa kanyang manugang at apo. Kaya noong 18 ng Hunyo, sa wakas ay nagdesisyon siyang lumapit sa mga otoridad upang iulat ang pagkawala ni na Bukhi at Son Yong. Ngunit sa kasamaang palad, hindi ito agad binigyan pansin ng pulisya ng Ganghwa Island. Para sa mga investigador, ang pagkawala ng mag-ina mula ika-7 ng Hunyo hanggang ika-18 ng Hunyo, 11 araw na ang lumipas ay hindi pa rin itinuturing na kagiat o kahina-hinala. Ang kanilang pananaw ay kapareho rin ng pananaw ng mga taga-barangay. 99% sa kanila ay naniniwalang dinala ni Bukhi ang kanilang anak at kayamanan upang mamuhay ng komportable sa ibang lugar. Ang natitirang 1% ay naisip namang baka sila ay naimpluwensyahan o naakit ng isang kakaibang grupo. Sa madaling salita, pinaniniwalaan ng lahat na kusa ang kanilang pagkawala at malabo na raw na may kinalaman dito ang anumang masamang insidente. Gayunpaman, bilang bahagi ng proseso, isinagawa pa rin ng pulisya ang isang simpleng pag-ikot sa isla. Sa totoo lang, plano lang talaga nilang formalidad ang pagtugon sa ulat. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, habang sila ay nagpapatrolya, natagpuan nila ang sasakyan ni Bukhi, isang sangyong sa isang maliit na burol. Dito na nagsimulang makaramdam ng pag-aalinlangan ang mga investigador. Mahalaga kasing tandaan na ang tanging daan palabas sa Ganghwa Island ay ang tulay na dumaraan sa dagat. Kung balak sana ni Bukhi na umalis, tiyak na ginamit niya ang kanyang sasakyan para tumawid. Pero kung nasa isla pa ang kotse, ibig sabihin hindi pa siya umalis. Kung gayon, nasaan na nga ba ang mag-ina na higit 10 araw nang nawawala? Agad nilang iniulat ang natuklasang ito sa mga nakatataas. Ngunit kahit ang mga pinuno ng estasyon ay hindi rin binigyang halaga ang bagong impormasyon. Para sa kanila, baka iniwan lang ni Bukhi ang kotse upang hindi sila matunton at dahil sa laki ng kanyang yaman, napakadali na lamang daw para sa kanya ang bumili ng panibagong sasakyan. Sa kabutihang palad, bukod sa kanyang biyanan, mayroon pang ibang mga kapamilya na hindi nawalan ng tiwala kay Bukhi. Patuloy nilang hinimok ang mga pulisya na seryosohin ang investigasyon at ibinahagi rin ang ilang mahahalagang impormasyon. Isa sa mga ito ay mula sa bayaw ni Bukhi. Ayon sa kanya, noong umaga ng ika-6 ng Hunyo, isang araw bago mawala si Bukhi, nagpunta raw ito sa kanilang bahay at nagsabing 3 beses nang pinasok ng magnanakaw ang kanilang bahay sa loob lamang ng 1 linggo. Sa bawat pagkakataon, nawawala ang ilang alahas mula sa mga drawer. Dahil na rin siguro sa kakulangan ng tiwala sa mga lokal na otoridad, hindi na ito nagpa-blatter. Ang hiling niya lang sa kanyang bayaw ay tulungan siyang magpakabit ng surveillance camera. Ngunit isang kakaibang pangyayari ang naganap. Pagkabili ng kanyang bayaw ng kagamitan noong hapon ding iyon at nagpunta sa bahay ni Bukhi para mag-install, laging gulat niya nang matagpuang walang tao sa bahay. Wala ring makakapagsabi kung saan nagpunta si Bukhi. Sa madaling salita, posible pala na hindi ika-7 ng Hunyo nang mawala si Bukhi, kundi tanghali pa ng ika-6 ng Hunyo. Pero ano ang kahalagahan ng pagkakaibang ito? Simple lang. Ang unang naitalang indikasyon ng pagkawala ay noong ika-7 ng Hunyo nang hindi pumasok sa eskwelahan si Sun Yong. Ibig sabihin, noong ika-6 ng Hunyo ay pumasok pa siya ng normal. Ngunit kung tama ang sinabi ng bayaw, nawala si Bukhi ng tanghali ng ika-6 ng Hunyo. Kaya sino ang sumundo kay Sun Yong? Upang malinawan ang pangyayari, nagtungo ang mga pulis sa Ganghwa High School upang magsaliksik. Doon nila nakausap ang homeroom teacher ni Sun Yong na may ikinuwento na lubhang nakakagulat. Ayon sa guro, dumating nga si Sun Yong noong ika-6 ng Hunyo, ngunit agad ding humiling na makauwi matapos ang tanghalian. Ang dahilan? May tumawag sa guro at si Bukhi mismo iyon. Humingi siya ng pahintulot na makausap ang kanyang anak. Ipinasa ng guro ang telepono at dahil sa katahimikan ng paligid at lakas ng volume, malinaw niyang narinig ang kanilang pag-uusap kahit wala na sa kanyang kamay ang telepono.
Sinabihan ni Bukhi si Sunyong na umuwi agad pagkatapos ng klase dahil may mahalagang bagay silang kailangang pag-usapan na may kinalaman sa kanyang ama. Sinubukan ni Sunyong na tumanggi dahil may mahalaga siyang pagsusulit sa hapon na iyon, ngunit biglang tumigas ang tinig ni Bukhi sa kabilang linya at tinanong siya kung makikinig ba siya o hindi. Ipinaalam din ni Bukhi na nakausap niya na ang guro ni Sunyong at may darating na sasakyan para sunduin siya kaya inutusan siya na ihanda ang kanyang gamit. Napansin ng guro na may kakaiba sa tono ni Bukhi. Kilala niya ito bilang isang magalang at mahinahong ina. Pero dahil sa mga pinagdadaanan nito matapos mamatay ang kanyang asawa at sa bigat ng responsibilidad, inisip niyang normal lang ang pagbabago ng tono kaya hindi na siya nag-usisa pa. Ngayon, sa pagbalik tanaw, may dalawang bagay na hindi tumutugma. Una, ang sasakyan ni Bukhi ay isang sangyong, ngunit sinabi niya na isang santana ang darating para sumundo kay Sunyong. Pangalawa, ayon sa pamilya, tapos na raw ang lahat ng tungkol sa libing ni Kim, kaya wala na ring daw dahilan para madaliin pa ang pag-uwi ni Sunyong. Dahil sa mga ito, pinaniniwalaan ng pulisya na may maaaring pumilit o di kaya nag-utos kay Bukhi. Kung totoo ito, nasa panganib nga ang mag-ina. Sa kasamaang palad, sa pagkakataong ito, tama nga ang hinala ng mga investigador. Noong unang araw ng Hulyo taong 2008, natagpuan ang mga labi ni Bukhi at Sunyong sa isang damuhan malapit sa embankment. Ayon sa mga ulat mula sa media, labis ang karumal-dumal na kalagayan ng lugar kaya't ginamit ng mga mamamahayag ang salitang hindi kayang tingnan. Ganon kalala ang kondisyon ng mga katawan. Lubos na nabubulok kaya't hindi na binanggit sa mga ulat ang graphic na detalye. Sa halip, sinabi na lamang na kinakailangan ng DNA testing upang makumpirma ang kanilang pagkakakilanlan. Sa ganitong kalagayan, hirap na hirap ang mga forensic expert na makahanap ng anumang matibay na palatandaan tungkol sa posibleng salarin. Matapos ang pagsusuri, dalawang mahalagang bagay lang ang kanilang nakumpirma. Una, pinatay ang mag-ina sa gabi ng kanilang pagkawala noong ika-6 ng Hunyo. Pangalawa, bago bawian ng buhay, kapos sila sinaktan at nakaranas ng karahasang pisikal. Ang ikinamatay nila ay asphyxiation o pagkasakal. Mahalagang tandaan na ang Ganghwa Island ay kilala bilang isang lugar na may mababang antas ng seryosong krimen, kaya't labis na ikinagulat ng buong isla ang pangyayaring ito. Maging ang mga residente sa kalapit na Seoul ay agad na naging interesado sa investigasyon. Naglunsad ng panawagan ang malalaking news outlet sa sinumang may impormasyon na makakatulong sa kaso at umaasang mabibigyang linaw ang sinapit ng mag-ina. Dahil sa bigat ng kaso, ipinakita ng mga pulis ng Ganghwa na sila ay nag-aalala, ngunit sa totoo lang, tila wala silang malinaw na direksyon. Para bang tinatarget lang nila ang mga sintomas habang lumilitaw. Nang walang matibay na lead, agad silang nagtuon ng pansin sa isang babaeng may iniindang kondisyon sa pag-iisip na higit 50 taong gulang. Ang dahilan? Ang anak ng babae ay isang pastor at isang relihiyosong grupo na minsan ay sumasama sa mga espiritual na ritual kasama si Bukhi. Malapit ang loob ni Bukhi sa kanilang pamilya, kaya't inakala ng pulisya na maaaring alam ng babaeng ito ang tungkol sa yaman ni Bukhi at gumamit ng pagkakaibigan upang maisakatuparan niya ang masama niyang balak. Alam naman ng buong isla na maayos ang kalagayang pinansyal ni Bukhi. Kaya ayon sa lohika ng pulisya, posibleng may masamang intensyon ang ilang taong malapit sa kanya. Marahil na impluwensyahan din sila ng masamang reputasyon ng ilang grupo ng pananampalataya sa bansa. Ang problema, kahit gaano pa sila maghinala, may tamang proseso ang investigasyon. Dapat muna nilang kumpirmahin kung may alibay ang mga taong inaakusahan noong gabi ng krimen at kung may kakaibang kilos pagkatapos ng insidente. Pero tila hindi iyon ang naging mahalaga para sa Ganghwa Police. Pumunta lang sila sa bahay ng babae, tinanong ito ng kaunti at tapos na. Hindi na mahalaga kung siya man ang tunay na salarin o hindi. Pero kung wala namang matibay na ebidensya, hindi rin naman aamin ang tunay na may sala. Tulad ng inaasahan, mariing sinabi ng babae na wala siyang alam sa kaso at malapit siya kay Bukhi hindi dahil sa pera. Doon lang naalala ng pulisya na dapat pala nilang tingnan ang bank account ni Bukhi. Pagkatapos nilang suriin ito, laking gulat nila na ang total assets niya ay malayo sa tsismis na 5 billion won. Sa totoo lang, wala pang 500 million won ang laman ng kanyang account at karamihan sa halagang ito ay galing sa negosyo ng kanyang asawang si Kim. Pero isang bagay ang agad na tumatak. Noong gabi ng pagkawala ni Bukhi, may naitalang withdrawal mula sa kanyang account na umaabot sa 100 million won, katumbas ng humigit kumulang 4.2 million pesos. Tiyak na konektado ito sa salarin. Agad na nagtungo ang pulisya sa branch ng bangko kung saan ginawa ang withdrawal at tinanong ang mga staff kung may naaalala sila.
Sa hindi inaasahang pagkakataon, may isang empleyado ng bangko ang nagsabing naaalala niyang nag-withdraw si Bukhi kasama ang dalawang binatang lalaki, edad 20 hanggang 30 na nakatayo sa likuran niya. Ngunit dahil mahigit isang buwan na ang lumipas, hindi na niya matandaan ang itsura ng dalawang lalaki. Sa footage ng security camera, si Bukhi lang ang malinaw na nakunan. Sa pagsusumikap na matulungan ang empleyado na maalala pa ang detalye, nabanggit nito na isa sa mga lalaki ay tila nakasuot ng madilim na asul na sportswear at itim na shorts. Bagamat hindi ito sapat na detalye, wala nang ibang mapanghawakan ang pulisya. Dahil dito, nagdesisyon silang gumamit ng hypnosis. Matapos ang ilang proseso, lumabas ang isang sketch ng suspect. Ayon sa paglalarawan, ang lalaki ay nasa taas 5'8", maputi at nakasuot ng shorts. Bagamat wala na ngayon sa internet ang orihinal na sketch, nang una itong lumabas ay agad itong binatikos ng media dahil sa mababang kalidad. Nakakatawang isipin pero naglabas pa ng pahayag ang pulisya na world class daw ang kanilang sketching technique. Ayon sa kanila, hindi lang talaga nakita ng maayos ng bank employee ang bibig ng suspect kaya naging abstract ang itsura. Sa harap ng matinding batikos, napilitan ng pulisya na i-hypnotize pa ang biyenan ni Bukhi at ibang kaugnay na tao upang makabuo ng mas kapanipaniwalang sketch. Ang problema, bukod sa empleyado ng bangko, wala nang ibang nakakita sa mga lalaki. Kaya't sa teorya, walang saysay ang hypnosis sa iba. Ngunit sa hindi kapanipaniwalang pangyayari, 6 na araw matapos mailathala ang bagong sketch, may natanggap na anonymous tip ang istasyon ng pulisya. Ayon sa tipster, ang sketch ay kahawig ng isang lalaking mula sa kanilang nayon, si Anjay Juan, 26 na taong gulang. At may ibinahagi pa siyang mahalagang impormasyon. Si Anjay Juan ay may luma at puting santana na karaniwang nakaparada malapit sa pasukan ng baryo. Ngunit matapos ang krimen, hindi na ito muling nakita. Sa pagsisiyasat, natuklasan ng mga pulis na malapit lang ang bahay ni Anjay Juan kina Bukhi at isa rin siyang matalik na kaibigan ng panganay na anak ni Bukhi na kasalukuyang nasa military service. Sa karaniwan nilang estilo ng marahas na pag-aresto, agad pinuntahan ng Ganghwa Police si Anjay Juan sa Seoul habang kasama ang 3 pa niyang kaibigan. Hindi na sila nagdalawang isip at agad na inaresto ang 4. Sa beripikasyon, nakilala ang 4 bilang sina Anjay Juan, 26 na taong gulang, Hayong Myong, 27 taong gulang, Lee Min Yong, 24 na taong gulang, at Yon Ki-il, 26 na taong gulang. Sa mga bihasang tagapakinig, ang ganap na pagbanggit ng mga pangalan ay kadalasang indikasyong malalim ang pagkakasangkot nila. Sa simula, dinala lamang ang 3 bilang bahagi ng investigasyon, lalo na't sinabi ng bank employee na may 2 binata sa likod ni Bukhi. Kaya't malinaw na hindi siya nag-iisa. Dahil malapit sila kay Anjay Juan, minabuti na rin ng pulisya na tanungin ang 3. Sa hindi inaasahang pangyayari, mabilis na umamin ang 4. Ayon kay Anjay Juan, matapos marinig ang chismis na may 5 million won si Bukhi, naisipan niyang dukutin ito upang makakuha ng pera. Tinawagan niya ang 3 kaibigan para tulungan siya. Sa kanila, si Yongmyong at Minyong ay walang hanap buhay. Si Kiil lang ang may regular na trabaho. Ngunit ang nakapagtataka, si Kiil, ang pinakamay maliit na pangangailangan ang siyang nagpanukala ng buong plano. Mula huling bahagi ng Mayo hanggang unang linggo ng Hunyo, 3 beses silang pumasok sa bahay ni Bukhi para magnakaw ng maliliit na gamit para raw mapalakas ang loob nila. Noong ika-6 ng Hunyo taong 2008, tinutukan nila si Bukhi habang pauwi ito matapos ihatid si Suyong sa paaralan. Hinati sila sa 2 grupo. Sina Yongmyong at Minyong ang sumama kay Bukhi sa bangko upang mag-withdraw ng pera, habang si Jae-hwan ang nagmamaneho ng Santana papunta sa paaralan upang sunduhin si Sunyong. Kung ang tanong mo ay bakit hindi humingi ng tulong si Bukhi habang nasa bangko, ito ay dahil hawak ng grupo ang kanyang anak. Bahagi ito ng kanilang plano. Nangako sila kay Bukhi na papalayain sila matapos makakuha ng pera. Pero gaya ng madalas mangyari sa ganitong uri ng kaso, ang trahedya ay hindi napipigilang maganap. At dito, may isang mahalagang pagkakakontra. Ayon sa kumpisal ng grupo, sina Yongmyong at Minyong ang kasama ni Bukhi sa bangko. Kaya't kung gayon, dapat isa sa 2 ang nasa sketch. Pero bakit si Jae-hwan ang nakilala? Sa beripikasyon, si Minyong pala ang nakita ng empleyado. At ang nakakatawa pa, hindi siya nakasuot ng shorts. Sa madaling salita, walang kinalaman ng sketch sa aktwal na tao. Malamang, may matagal ng hinala ang nagbigay ng tip laban kay Jae-hwan, pero dahil walang ebidensya, ginamit ang sketch bilang dahilan upang iulat ito.
At sa hindi inaasahang pagkakataon, ang hula nga ay naging totoo. Ngunit may isa pang mas nakakagulat na natuklasan habang iniimbestigahan ang kaso. Sa simula ng ating video, nabanggit natin na si Bukhi ay hindi lamang ang babaeng nawala sa lugar na iyon. 2 taon bago ang insidente, noong 2006, isang 19 na anyos na dalaga na nagngangalang Hasuhi ang bigla ring nawala mula sa kanilang nayon. Habang sinusuri ng pulisya ang mga record kriminal ng 4 na sospek, aksidente nilang nadiskubre na si Hasuhi ay kalahating kapatid ni Hayong Myong. Agad itong nagdulot ng masamang kutob sa mga investigador at tama nga ang kanilang hinala. Sa masusing interogasyon, inamin ni Hayong Myong na pinatay nila ni An Jae-hwan si Hasuhi. Ang motibo ng krimen ay halos kapareho ng kaso ni Bukhi. Nais nilang kikilan ang ama ni Suhi na siya ring ama ni Hayong Myong. Gayunpaman, sa hindi inaasahang mga dahilan, hindi nila nakuha ang pera na gusto nila kaya't pinaslang na lamang nila si Suhi upang mawala ang anumang ebidensya. Sa tulong ng salaysay ng mga sospek, natagpuan ng pulisya ang bangkay ni Suhi malapit sa baybayin ng lawa ng Sihwa, Gyeonggi Province. Sa puntong ito, nalutas na ang 2 kaso ng pagkawala ng kababaihan sa nayon. Subalit, hindi pa rito nagtatapos ang lahat. Dahil sa pag-amin ng 4 na sospek sa kanilang krimen, inaasahang magiging maayos ang daloy ng paglilitis. Ngunit nang magsimula na ang proseso ng hukuman, bigla silang nagkaisa sa pagbawi ng kanilang mga pahayag. Unang nagsalita si Yoon Ki-il. Aniya, nakilahok lamang siya sa paghahanda ng plano at nagbigay ng mga suhestyon sa kanyang mga kaibigan, ngunit hindi siya aktwal na lumahok sa mga krimen. Ang 3 namang iba pa ay nagsabing layunin lamang nilang makakuha ng pera at hindi nila talaga balak na pumatay. Ayon sa kanila, isang bugso lang ng damdamin ang pagpatay at umaasa silang maibsan ang bigat ng kanilang mga sintensya. Ngunit mabilis na ipinakita ng prosekusyon ang 2 hindi mapapabulaan ng ebidensya. Una, bago pa man mangyari ang krimen, gumamit si Jae-hwan ng Directory Assistance 114 upang kunin ang numero ng paaralan kung saan nag-aaral si Sunyong, ang anak ni Bukhi. Bagaman hindi niya tinawagan ng paaralan, sapat na ito bilang patunay na planado ang pagkidnap sa bata at hindi lamang ito basta desisyong bigla ang ginawa. Ikalawa, noong Abril ng 2008, higit 1 buwan bago ang krimen, bumili na ang mga sospek ng mga kutsilyo, guantes, tape at mga gamit para sa pagtatapon ng bangkay. Malinaw talaga na wala silang intensyon na buhayin pa ang kanilang mga biktima. Sa lahat ng sospek, si Yoon Ki-il lamang ang tunay na hindi lumahok sa aktwal na pagpatay. Kaya sa paunang paglilitis sa local district court, hinatulan ng kamatayan si Hayong Myong bilang pangunahing salarin. Habang buhay na pagkakakulong naman ang naging sentensya kina An Jae-hwan at Lee Min-yong bilang mga kasabwat. Si Yoon Ki-il, na may pinakamagaan na kasalanan ay hinatulan ng 5 taong pagkakakulong. Umapila ang 4 na sospek. Noong 9 ng Hunyo taong 2009, pinayagan ng Seoul High Court na baguhin ang sentensya ni Hayong Myong mula kamatayan tungo sa habang buhay na pagkakabilanggo. Ang sentensya ng 3 pang sospek ay nanatiling pareho. Sa wakas, naisara na rin ang kaso ng Ganghwa Island. Ngunit para sa mga pamilyang naiwan, ang sakit ay mananatiling buhay. Isang sugat na hindi kailanman tuluyang maghihilom. Naabot man ang hustisya, hindi nito mabubura ang mga alaala ng takot, hinagpis at kawalan. Ang karumal-dumal na krimen ay mananatiling bahagi ng madilim na kasaysayan ng lugar at patuloy na magpapaalala sa lahat ng isang trahedyang kailanmay hindi dapat natin malimutan. Maraming salamat muli sa inyong panonood. Huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-turn on ang notification bell para sa iba pang totoong kwento ng krimen na aming ihahatid. Hanggang sa muli at mag-iingat tayong lahat.